Hello. So mayong gabi na itong tanan, yan din hikaron sa City Square. Doon niya, ang ipaambit na po ninyo, kabahin sa Eucharistia, ano yung pinaka-importante. Nga, mo ni tuyo ni Kristo nga nung buhi ang simbahan kanunay because of the Holy Eucharist. O po ni, ang i-take for granted sa mga Katoliko. Nga naa din ni ang tinugdan sa tanan diha sa Santos nga misa. Matod pa sa simbahan, what is the Eucharist? Mabasa na nato sa Catechism of the Catholic Church. Salamat ni Bayinting, dili lang si Bayinting pwede mangutana karon. Pwede sad mo ang mga kauban nato mga Katoliko mangutana. Kay pagpakisayod bining atoa. Onya, salamat ng Bayinting kay kining sayang isulti ka ganina, mga Hudiyo jud nagikan ang mga akaluwasan. Pero ang delikado lang kay wa man say connection jud. Na say connection kay dipalit siya sa bigyo. Unya smuggle ba siya? Muguya ni Bayinting ay na. Unya gisugo kuno siya sa Ginoo pinagis damgo. Unya si ibuloy kay gisugo ra buod pinagis damgo. Nya delikado ra man ning magbase ta sa damgo. Atong basahon na ni adinhi sa kini magbase kag damgo ba delikado mo na. Atong basahon na bala ang kasulatan. Di kita wa ta magbase kag damgo. Base jud ta sa apostolic tradition. Doon natay koneksyon ni kang Pedro, Linos, Evaristos, Clemente hangtod karon. Ningon si propeta Jeremiah sa kay wa man jud ipandong niya. Ipangutan na siya Alan kasi nagpandong nimo. Wa jud mo tubag. Daghan siya tubag, pero wa siya motubag sa essence sa pamutana. Ato lang ning basahon, apan may tungod kaninyo Jeremiah 27:9. Apan may tungod kaninyo, ayaw kamo pagpamati sa mga manalagna, mga propeta, sa inyong mga magtatagna. Ni mamati kamo sa 29:8 day. Awang basahon, 29:8, dili 27:9. Kay mao kini ang giingon ni Yahweh sa panon, ang Diyos sa Israel. Usay sulti ni Yahweh? Kami na, badinteng kay Diyos Amahan na ba ni? Ang Diyos Amahan ba ni siya kaya ni? Isugo na ba ni siya sa Diyos Amahan? Ang Diyos Amahan, misulti kanos bala ang kasulatan. Diin gisugo sa Bayinteng, pinaangki sa damgo. Si Yahweh lingon man. Sa matay, Jeremiah 29:8. Kay mao kini ang giingon ni Yahweh. Awin na Bayinteng. Okay, problema. Mag-aabot ko nimo. Sa panon, sa katawhan sa Israel. Kung sa may ingon, ayaw kamo pagpalimbong. Naman rin kusog lang gamay. Ayaw kamo pagpalimbong. Bente, paminaw, no? Ayaw kamo pagpalimbong sa inyong mga propeta o sa inyong mga magtatagna nga anaa taliwala kaninyo ni magpatalinghog kamo sa inyong mga damgo. Agoy! Nga inyong gipananggo. Tingnan, si Yahweh ba dili sulti ini? Dili Diyos magdatanan, wa dyan ko magdamgo. O yan, si Kibuloy nagdamgo na ba ito, no? Wala, delikado dyan. Di ta papaminawang sa damgo. Ang isulti ini, si Amahang Yahweh. Ilista, baite. Jeremiah, wa dyan mo lista, oh. Jeremiah 29:8. Pero ang akong i-share ninyo, lakbit lang to, no? Arita sa, doon, nihinay ang, ano? Ang akong i-share ninyo, kabahin sa Eucharistia, mga pinangga, nga mga igsoon. Ang Eucharistia ay, wak ni sa uban, muning ako dun i-share ninyo, kay pinaka-importante ni. Una, what is Eucharist? Itong basahon, ang Catechism of the Catholic Church, CCC 13:22 to 13:23.
Eucharist is the very sacrifice of the body and blood of the Lord Jesus, which He instituted to perpetuate the sacrifice of the cross throughout the ages until His return. Masa ko no? Ang Eucharistia di ay, muna ang bililhon nga lawas o dugo sa itong Ginoo. O kanang Santos Misa, mauna ang pag-commemorate, pag-perpetuate, dili repetition ha, lahi ng term repetition. Wa na to gibalik og lansang si Kristo. Imposible mo ni pangutanan nila. Sa panahon nga nagmisa ta, wa na to gilansang pag-usab si Kristo. Kundi ningon si Kristo sa Lucas 22:19, nikuha siya og pan, umingon siya, kini mao ang akong lawas. Sa matag buhat ninyo niini, inyo akong gihandog. Buhatan ninyo kini. Doon basahon na ang Lucas 29:19. Atong basahon, mas nindot atong basahon. Mga pinangga na igsuon. Kuman, gikuha niya ang pain. O nagpasalamat siya sa Diyos. Nibasa ko sa Lucas 29:19. Unya, ipikas-pikas niya kini o gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. So kung kita Katoliko, kada adlaw kita magbisa. Yan naman, kada adlaw ta naghandom sa atong Ginoong Hesukristo. Ito pagpakan ang atong Ginoo. Uman sa panihapon, ikuha usab niya ang kupa. Gawa na kini sa atong mga pinangga na igsuon. Muni gusto nako nga atong mabalik. Kaya ano man, na ako'y pakita ninyo na Eucharistic miracle. Na manglibaw inyong balahibo mga kaigsunan. Nga human ninyo kakita niini, dili mo mutugot, nga dili mo kasimba kada Domingo. Kay dili pare ang atong gianha sa simbahan, kundi ang pan nga gikan sa langit. Atong pagpakan ang atong mga kaparian. Unsa may gisultis Ginoo? Ay ta, itong basahon lang. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa. O nagpasalamat siya sa Diyos. Gihatag niya kini, kanila bingon siya. Kining kupa mao ang bagong kasabutan sa Diyos. Timaan sa kong dugo, nagiula alang kaninyo. Busa, balik ta sa Catechism of the Catholic Church, the Eucharist is the very sacrifice of the body and blood of Christ, which He instituted to perpetuate, nagpadayon, di maputol, the sacrifice. Ang iyang sakripisyo, nagpadayon hangtod karon pinaagi sa Santos nga misa. Unang inigsimba ninyo, pinaagi ni ana na perpetuate na to ang sakripisyo ni Kristo. Matod pa sa atong official teaching, ningon din mga igsuon, ako lang basahon. Parang ma-inform ta sa teaching sa simbahan. Dili ako. Amen? Perpetuate the sacrifice of the cross throughout the ages. Gikas pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan, nag-breaking of the bread sila. Hangtod karon. Kisa may nagpanayon? Ang simbahan, Katoliko. Sa atong mga pinanggang igsuon, preaching lang sila. Without the table of the Lord. Ang tinuod niya simbahan, gather, ang ilang center silang gathering, the table of the Lord. Kung saan na? The Eucharist. The breaking of the bread. Yan naman. Perpetuate the sacrifice of Christ throughout all ages. Sa tanang kapadahunan, bisag kinsa pa sa tumapa, dili na mausa. Padayon, until His return in glory, hangtod mo balik si Kristo. Grabe na? Muna nga, karon, dili mong tanda, Father, inikaon ako sa bino, ay sa hostiyas, siyas mga po ilami. Inom sa bino ka po ilami. Muna ni atong 8th century, muna akong isulti ninyo. Nga madasig mo guman ini. Maapil si Pastor
Ismael, wala si. Kiwa din nila. O si Isultis, Ginoo. Literal ni. Ang iyang gingon. Kinsa katumukaon sa kumunod. May kinabuhing way katapusan. Yung araw ba na ikaw kaon na? Yung sa may tabo sa mga way muka, di na mukaon. Kung ang demonyo nagtukod o mga simbahan, pinaagi sa dangko. Nga naman, aron dili kakaon ang katawhan sa Diyos sa bililhon nga lawas o dugo ni Kristo. Nga naman, mao man ni makaluwas. Atong basahon ang po mismo ni Kristo. Dini sa San Juan Sais. Gawasan na makakatong Ginoo ini. Ningon ang Ginoo, ako mao ang pan nga gikan sa langit. Nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ning pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Aron mabuhi ang kalibutan. Sultihan ko kamo kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, dili kamo makabaton sa kinabuhi mo katapos. Delikado. Mo nang niandi ko dinhi aron kitang tanan maglumba sa pag-adto sa santos nga misa. Ganuman, mauman na ang lawas ni Kristo. Matod pa niya, ang dili mo inom sa dugo, dili makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa kumunod, o painom sa kong dugo, may kinabuhing walay katapusan. Mayon nas 20, yang ano wa man mo inom sa dugo pa din. Bustiyas naman yung ikaw. Ang kang simos pare. Ang tubag din mo na nga during sa consecration sa pare, yan ang isagol ang pan ngadto sa bino. Kuman sa consecration kanang ospiyas buhing Kristo na naa na diha ay buhi man. Naa na diha ang iyang pagka-Dios, naa na diha iyang pagkatao. Tarayon ta sa pagsulti sa gisultis Ginoo. Ningon siya, kay akong unod, mao gayon ang matuod nga kalanon. Ang akong dugo, mao gayon ang matuod nga ilimnon. Kinsa katong inom og kaon niini, may kinabuhing way katapusan. O banhawon ko siya sa katapusang mga adlaw. Nanaron, mingon mo nga, Father, doon na may hitabo, nga human sa consecration sa pare, nga pa nahimod yung tinuod nga unod sa ta. Doon na. Huwag mo ni ako ipakita ninyo karon. Huwag mo ni tuyo nga nung ni ako karon. Aron sa pagbutyag nining kamatuoran na nga dugay lang gitudlo ni Kristo. Kinaghan nato di ta kasimba tungod kay nang inabuhi. Di kalimtan nato ang pan sa kinabuhi. Kasi nitabo, di pangkabuhi na naunta. Di kalimtan nato ang tag-iya sa butang. Giuna nato ang mga butang. Kasi nitabo. Nalumos ng mga utak. Munang karon makiksunan, akong ipakita kaninyo ang nahitabo, historical, o niya scientifical, biblical. Kaya ako pangibasa, biblically speaking, si Kristo nagtudlo anak. Munang pagkabulahan natong mga Katoliko. Dili pari ang inyong giadto sa simbahan, kundili ang pan nga gikan sa langit. Amen. Na si brother real no bro. Brother Edo Viges. By birth, Iglesia ni Cristo. Luis Ginoo, ito ni nagpabunyag na sa loon. By birth, Iglesia ni Cristo. Kunya karong Miyerkules sad, doon ay 68 years old, si Brother Ovel, na taga Leyte, magpabunyag sa siya nako karong Miyerkules. Dili aron kinsay mo daog sa atong nantugi, dili na maayo. Kung unsa ang kamatuoran, may akong isulti ninyo. Ubong ni wa ni Pastor Bainting. Kailangan ko raman ngayahan. Yang kinili na nila ko. Gisulti yun as Ginoo. Ya ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Ang bino nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong dugo. Ningon ng mga Hudiyo, sa unsa man pagiha, ngay mong ihatag among unod, among kanon. Gitubag ka na sa Last Supper. Sa unsang pagiha, ihatag niya yung unod.
Ang iyang dugo para nato. Ikuha siya o panganubingon siya, kini mao ang akong unod. Di ba? Iyang gihimo ang tubig nga bino. Literal nga bino. Because of His power. He created the whole world by His word. Iyang gibuhat ang tanan. Pinaagi sa iyang pulok. Yun ang nakagamhanan ng Ginoo. Pag-ingon niya, this is my body. O simingog, it seems my body. Murag akong lawas. Nagkaroon, gisuportaan ba ni kining gisultis Ginoo niya siya mao ang panagikan sa langit dunay sa kapari nga nagduwa-duwa sa 8th century. Kano sa? Dito kini nahitabo sa Lanciano, Italy. So sa mga Katoliko nga mahibaw nini, angay mo mahibaw nini. Kaya ako ipakita ninyo ang dokumentary makaigsunan. O sa kapari, nagdagduha-duha siya. Ngayon, inigtilaw na sa paan-paan nga po'y labi. Inigtilaw niya sa bino nga po'y labi. Unang, usa kapari, nga wa na mo tuo sa pagtulunan sa simbahan. O sinitabo, hapit bubudlat niyang matas kalisa. Kaya pag-consecrate niya sa pan, ang tibok pan na himong tinuod nga unod ni Kristo nagkadugo. O pag-consecrate niya sa bino, si Painting nakatugma. Mura nagdam ko na. Patugma na nato. Muna nga, pag-consecrate niya sa bino, ang bino na himong tinuod nga dugo sa tao. Dili lang ni istorya-istorya, dili lang ni damgo. Mga igsoon, realidad kini. I-search ninyo, i-google ninyo. Kung gignan to mga lula, i-google ninyo. Ngayon po mga lula sa bukid, kung sa'y Google, Father. Ang Google ramanig manok among na ilhan. So sinita po, mga igsunan, nahuno ang misa. Imagine lang kasi yung mga kamot, nagkadugo na yung kamot, nga nagunit sa ostiyas. Kaya ang tibok ostiyas, mga igsunan, why nagpabiling ostiyas na himong tinuod nga labas nga unod sa usa ka tawo nagkadugo itong pagpakan si Kristo. Nahitabo kini 750 AD. Ato lang i-play ha para makita ninyo. Ato i-play kay kini ato din ni damgo. Di ba damgo eh. No? Jeremiah 29:8. Kita maminaw sa tong damgo. So ato i-play bro ang Eucharistic miracle sa mga kaigsuonan atong gisgutan ni usa ka milagro nga nagalungtad sa kapin 12,000 katuig diin hangtod karon nagalungtad gihapon. Ang dugo ug unod ni Kristo nga gipreserve nga anaa karon sa usa ka monasteryo sa Lanciano, Italy. Diin gitahod kini sa mga Katoliko. Ang syudad sa Lanciano dito sa Italy nagsugod na og lungtad kaniadto pang mga panahon nga wala pay Kristyanismo. Diin gitawag kini inaksyon. Matud pa sa kasaysayan, ang Romanong senturyon nga si Longinus mao'y mituhog sa kiliran ni Kristo sa dihang namatay na siya. Nagagikan sa syudad sa Lanciano. Hanap na siya o pananaw apan naulian sa dihang napahiran niya ang iyang mata sa iyang kamot nga nasabligan sa dugo ni Kristo human niya kini dugsa ka sa kiliran. O tungod niini nga panghitabo nakabig siya sa Kristyanismo ug namatay nga usa ka martir. Niadtong tuig 750 usa ka Brazilian monghe nagsaulog sa Santos nga misa ginamit dito sa simbahan sa Saint Lugansian. Ang pare nagsugod og duda sa Santos nga Eucharistia kung unsa ka tinuod nga ang konsagradong ostiya mahimong tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Busa usa ka adlaw niana human niya batbata ang ritual sa pagkonsagra sa hostia. Nakita niya nga ang hostia nahimong tinuod nga buhing unod ug ang bino nahimong tinuod nga buhing dugo. Sumala sa pagpanudlo sa Iglesia Katolika na si Kristo ana agayod ug presente nga nagalungtad sa ikonsagrang hostia. Mayingon usab ang nahitabo sa bino human kini konsagrahi nahimong tinuod nga dugo sa atong Ginoo.
Sulod ug human sa 12 ka siglong milabay, ang mga obispo sa Lanciano mihimog kasiguruhan sa nahitabong milagro. Busa ni adtong 1981 mikuha sila parte sa giingog hostia nga nahimong unod ug sa bino nga nahimong dugo aron paimbestigaran sa mga scientist. Usa sa mga niimbestiga mao ang inila nga si Professor Eduardo Linoli, usa ka professor sa Anatomy and Pathological Eschatology o Chemistry and Clinical Microscopy. Diin gi-assist siya ni Professor Rogero Bertelli sa University of Siena. Gibuhat nila ang usa ka scientific investigation sa maong unodong dugo. Diin ila kining gidokumento pinaagi sa mga microscopic photographs. Ang resulta sa maong scientific investigation nga ang unod tinuod gayud nga unod ug ang dugo tinuod gayud nga dugo. Ang unod adunay muscular tissue sa kasing-kasing nga gitawag og myocardium. Ang unod ug dugo nagagikan sa usa ka tawo. Ang unod ug ang dugo adunay managsamang blood type nga type AB. Ngadto sa dugo aduna sila nakita ng mga proteins nga makita sa presko ug normal nga dugo. Nakakita pud sila mga minerals diha sa dugo nga mao ang chlorides, phosphorus, magnesium, potassium, sodium ug calcium. Matod pa sa scientist na si Professor Eduardo Linoli nga mo'y naghimong scientific investigation sa maong unodong dugo, miingon siya. Though it is alien to my task, strictly speaking, I felt I should insert the following reflection into the study just completed. The clarification which comes through in these studies of the nature of the flesh gives little support to the hypothesis of a fraud perpetrated centuries ago. As a matter of fact, supposing that the heart may have been taken from a cadaver, I maintain that only a hand experienced in anatomic dissection would have been able to obtain from a hollow internal organ such a uniform cut as can still be glimpsed in the flesh. Matod pa sa mga scientists nga dili niya trabaho ang magbana-bana og sulti. Busa imposible kaayo nga makapuhag slice sa kasing-kasing sama sa gidala nga sample nga niya. Ug matod pa jud sa mga scientists nga wala nasagulag pangilad ang gidala nga sample. Matod pa jud sa mga scientists nga kung masamad kita o mapahiran og dugo ang atong mga biste, ang chemical properties sa usa ka dugo mawala dayon human sa 20 ka minutos ngadto sa tunga sa oras. Ug kung ang dugo wala gi-refrigerate sulod sa usa ka oras o kapin sa oras, mo hinay-hinay na kini og kadugta. Ug kung ang dugo gikuha gikan sa patay nga lawas, mawala dayon ang kalidad sa dugo tungod sa pagkadugta. Apan kini nga dugo nagpangidaron og kapin sa 1250 ka tuig ang milabay. Pero ana gihapon sa moong dugo ang kompletong properties, chemicals o proteins nga anaa lamang makita sa buhi nga dugo. Ug matod pa sa nahitabong testing, ang dugo wala gayoy sagol nga bisag usa ka preservatives. Pinaagi sa nahitabong milagro dito sa Lanciano, Italy. Ipakita gayod ni Kristo ang iyang dakong gugma kanato pinaagi sa pagpadayag sa iyang unod ug dugo diha sa konsagradong hostia sa Santos nga misa. Ang kaon sa akong unod o mainom sa akong dugo may kinabuhi walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusan sa adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon, ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang kaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Sa pagpapakad ng Ginoo, mga igsuon hangtod karon, rin yung mag-adto mo sa Lanciano, Italy, hangtod karon, manita ko kay milagro until now, wa ma-decompose ang ostias na nahimong unod sa tao. 5 years after 5 years, ma-decompose man itong unod. Humantang matay. Pero karon,
hangtod karon ni dengan as mga scientist nga hangtod karon wa man ma-decompose. Busa sakto kayo nagingon ni Kristo sa San Juan 6:27. Ang pagkaon nga akong ihatag kaninyo, pagkaon nga dili madunot. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. O di lang na scientific, hindi lang kausan ilang i-investigate scientifically. Ang unang investigation nila is 1970. Uban sa katusan ka mga scientists, kitawag sila secular scientists, dili religious scientists. Pero may bias. Kung sa'yo naitabo, ang ilang conclusion, the flesh is real flesh of human being. Paghibaw nila na sa unsang pagkaunsaha, ang ordinaryong pan na himong tinuod nga unod sa tao. Why makahimo niya na gawas kumutuo kita sa gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Amen? Ug mo nituyo na ko nganong makiguban ko sa mga pastor. Aron sila maka-appreciate din ng maong kamaturan na dili ni ordinaryo. I hope dili na to biyaan ang simbang Katoliko. Kaya naa din ang pan nga gikan sa langit. Nitong 1970 to 1971, gi-underwent of scientific investigation. Wanang gi-segundaan sa 1980. Kaya ba mo? The same conclusion. The flesh is real flesh. The blood is real blood. Natinga sila kay hangtod karon. Wa madugtag. Wa madunot. Why chemical gisagon? Why formalin gisagon? Why preservative gisagon? Natural preservation lang. Atong pakpakan ang Ginoo. O bago lang sa World Health Organization ilang gisubmit ni mga pag-iitan ng mga scientists na tibok kalibutan. Bago lang ilang gisubmit ning nahitabo sa Lanciano, Italy. O ang mga pag-iitang doktor sa World Health Organization, they have the same conclusion. They confirm the scientific investigation happened in 1970, 1981 until this present. Ito pagpakan ang Ginoo. Ini kadua-duaan. Kaya ni kutlo pa sa pahiting kanina, biological. No? Okay, biological yan. Unya, ilan pa yung research asa dapat sa biological part sa lawas sa tao. Na-shock ang mga scientists. Doon ay left ventricle, doon ay right ventricle. The flesh is part of the heart. Wow! Muna ni kalawat din yung makiksunan palihog. Dili na ordinaryong parte sa lawas ni Kristo. Ano man, the most important part of His body. Why? Because you are the most important part of God. Amen? Kunya, mo ni, ustiyas, na dugo. Ilang ikuha ang type sa dugo. Kaya may dugo ang ustiyas. Katong ustiyas kinahimong unod, nakadugo man. Ikuha nilang sample sa type AB. O katong chalice nga nahimo sang dugo ni Kristo, nang ikuha type AB. Ningon mga scientists, sa usang pagkaunsa nga identical man. Gikan lang ni sa usa ka tawo. Yang type AB is a royal blood and Jesus is a king. Amen? Amen. Una nga, I hope padasig mo ni ini, maro dyan ay tuyo na nagpakauaw ko tindog dire. Dili na to dili na to angay ikauaw ang pagtulunan sa Ginoo ni ining atubangan sa mga makasasa nga katawan. Amen. Kaya iyang dugo mo'y makalimpyo kanatong tanan. Unya, daghan kay mga scientists tungod din ng mga milagro, mga atheists namalig sa simbang Katoliko. Dili lang baptist katong akong bunyagan. Usa siya ka atheist. Ikas baptist, 17 years old niya, nahimo siyang atheist. Natungod kasi siya paminaw sa ito programa, sa mga Eucharistic miracle, surrender siya. Bisan mga scientists tingon, it is beyond science. It is the reality, the mystery of our faith. Kay tinuod man ang gisulti ni Kristo. Ako ang pan nga gikan sa langit. Ug ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Ug wa na to makita sa uban. Naara ni sa matuod nga simbahan nga nagikan sa Judea. Matong gingon ni Brian Inting, nagikanta sa Judea.
Kisi Pedro gikan na Judea, mo nang abot sa Roma. Una nga akong gipangutanas 20 kaganina nga kinsa may nagda sa pagtulon nimo nga niabot sa mangga. Di sa katubag ana. Ngayon tubag smuggle nga Bible. Di ba mo titubag ni Kuan ni 20 sa palit lang siya diha sa BQ. No? Kita kay dili man giordinahan mo jud ta. Mo tong gipaluapan pag pangutana ni Brad Kuan kinsa may nagpandong nimo. Katong pandong is ordination man to. Kay mamandong mo jud ang mga apostoles. Connect yun. Roma 10:15. Usaon, ito yung ikot do. Usaon man yung pagwali kung makagipada. Yung gwali rin ka niya makagipada. Delikado. Yan, pananglitan ka doon ay doktor. Magklinik-klinik tres kilid sa City Square. Siya, doktor lagi na o kung doktor. Imo yung pamutanon. Nga, dok, nagkasabasa mo. Doktor, Juko. Manong doktor mo ka? Nagbasa-basa ko. Oh, yan ka, pasal lagi ka sa exam. Dok, wag din na kinanglan. Ang importante, nagbasa lang ko sa mga medical books. Yan, magpa-check up mo dito. Isus ba hindi mo pa-check up dito? Kaya why lisensya mong doktor? Amen? O sa nita ko ni ba inti? Nagbasa-basa. Walang hindi itong pangutana ni Brad Alan, kinsay ng tudlo di mo? Kay naaman dyan mo tudluin sila. Panglakaw ka Muslim kalibutan, tudluin sila. O gimua sila, akong tinunan. Waman nila, okay ha? Anak yung Biblia, gihatag ninyo. Nabasa lang dyan mo. Mahimo na mong akong tinunan. Naitabo sa konteksto, hindi lang mainting ha? Sa tanan. Apil po sa Pastor Archie. Wala ba mo arin tarin? Ingon na ba siya mo arin? Base, watugti sa Espiritu Santo. Muna nga, delikado kaayo. Muduol ka sa doktor, na nagbasa-basa lang medical books. Yan ka mo. Mubayad mo ng doktora. Nga nakabasa lang medical books. Huwag ka ni Kespilag, it's in you. Huwag ka ni Kaled, UB. Yung wapod mo exam. Kita, mga niguro dyan ta. Okay ni, clinic ni. Nya dok, nagkapasang lagi ka dok. Diyan nagkapasang, nakuy ko ano. Lisensya. Nya ka magbasa-basa lagi niya. Diyan wala. Wapod ka mo panit ang libro sa bigyo. Diyan wala. Ito na antaw nila ako. Upat ko katuig sa inyo. 5 ko katuig sa further study na ko. Delikado ning magbasa-basa pa. Unya, pagkapilan pa yung tanggo. Samot ka na. Di ba? Kung mudoon kas doktor, naway lisensya, nagbasa-basa lang mga herbal na mga libro, na magtambal-tambal po di mo, delikado na eh. Delikado nga mo, samot ka worse ang imong sakit. Overdose na. Ya kung di nimo tahan ang imong lawas sa doktor nga way klaro. Manisod mo kay doktor ko ba? Ya, ganus amang ka na exam. Nagtanggo ko. Ayaw lang supak-supak ba? Kita rin ko niya. Suko, kasamahan. Ya, magpatambal ka rito. Kamo, magpatambal mo? Dili. Nagisugo siya. Man doktor, pinagis tambo, pinagis basa-basa lang. O dili, o. Kung ang imong lawas, di mo itahan, isalig. Anong way klarong doktor? Samot na ang imong kalat. Isalig ni mo sa tao na nagbasa-basa lang. Amen. Uy, pinangganin ako sa bayinting ha, kaya mga ako meron panihapon. Magsilungita ayaw mo pagsilos. Pinangganin ako. Muna nga, katawan sa Diyos, kani alinig karon pagkahuyan sa paguranggahanan, sa pagpili lang si Pastor Istinting. No? Huyang kayo. Ako, sa akong bahin, ni-eskwela ko na po katuig. Kung man sa eskwela, doon na pa may comprehensive exam. Di ka ordinahan, kung di ka kapasa. Yang mo yun na uniform na to, tanan. Dili mo ordinahan. Yang humag comprehensive exam, obserbahan pa nga sa obispo. O noon ka buwan. Yang humuhay mo supak. Mo na maordinahan ka. Taas kang proseso. Una, pagkapandungan. Mo na, ang lindot kaayo nga pagpasabot sa apostolicity. Kita naman sa mong ordinahan, pandungan namin.
Muna very biblical ang simbang Katoliko. Kadtong nangatake, yung Katoliko kuno unbiblical, mo utoy unbiblical. Hindi pangutaan na siya alang gani kasi nagpandong nimo. Parang basa-basa ron ako. Unya plus pa-share ko ninyo. Mandam ko. Kasi mandam ko naman ini. Kisugo ko sa mahan. Unya amahan ninyo naman niya. Ayaw ka mong salig sa inyong damgo sa Jeremiah 28, pero nindot po din kay magkahuna-huna ang atong pinangga ng igsuon. Pinahagin ini kay private naman niya ang study, pero pinahagin ini madugangan na. Sus, di na jud ko salig sa dangko, pili mo na ba si Yahweh? Ang sa teksto, Jeremiah 29, 8. Muna nga, kining ato, ngayon pahiting ka ganina, nga, pero nindot mo bangutan sa 20 about sa Eucharist, kay wala ba rin nila? No? O yun nga, naabagod sila sama nini nga doon na Eucharistic miracle with scientific proof sa. Kaya kung mauni, mauman ni sugo ni Kristo. Katapusan pa ni hapon ba ni? Di ba? Mo din pinaka-importante ni Kristo. Kaya nag-consecrate na siya paan before siya gilansang sa cross. Muna ingon anak importante ni Kristo ang Eucharistia. O hangtod karon mausa na itong pananaw ng mga Katoliko. Ang center of our spiritual life, the summit and the peak of the Christian life is the Holy Eucharist. Matud pa ni Padre Pio, na santos na karon, mo exist ko ng kalibutan without the Son. But dili mo exist ang kalibutan without the Holy Eucharist. Atong pagpakan, si Kristo, ang pangit na ikan sa langit. I hope pangutanas by thing about Eucharist. Gusto rin thing?